po again mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is January, February, December 10, 20, 25. Tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Shore Tree Residences, dito yan sa may Barangay 76 Pasay. At dadalhin po natin yan sa may Why Not Coffee sa may Makati Chino Roses Avenue Extension, Magallanes. Ayun na naman, balik na naman tayo doon sa kat-traffican. Iniiwasan nga natin yan dahil dyan tayo naka-traffic kahapon. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, saka naman po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin itong ating susunod na mission. Samantala makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo papunta doon sa ating pick-up area. Oo, mareklamo po ng taong bayan. So as of the moment naman po, well equipped, when it comes to the numbers ng ating mga personnel, kahit paano naman po, kaya pa rin pa naman po natin sa mga responsibilidad natin when it comes to the clearing operations. At andyan din naman po, katawan natin, hindi lang po ang ating ahensya, no? But we also have the full cooperation and collaboration ng mga local enforcement po natin sa kanya-kanyang mga cities po within Metro Manila. Sigurad na banggit mo lang ito kanina na dapat alam na ng mga kababayan natin, especially yung mga motorista na may mga lisensya. Pero paalala sa nila, ano ba yung mga kadalasan ng huli o nagbibigyan ng ticket ng mga operations nyo? Well, yung sa po, alam mo, it's a good question na rin to start as a reminder sa ating mga motorista. Yung pagkakaroon po ng lisensya o ng valid driver's license, it's not just a privilege. No? Kumbaga, when privilege is granted, there's always responsibility. So, responsibilidad po natin na alamin kung ano man po ang mga batas trapiko na dapat natin sundin. Hindi lang po sa pagmamaneho, but also to ensure na ating mga kalsada ay obstruction free. Una-una, ang kadalasan po na nadadatnan o nag-issue po natin ng ticket, itong mga tinatawag na illegal parking. So, ang illegal parking po natin, meron po tayong dalawang klase niyan. Meron po tayong attended, which is mayroon pang driver at the moment of apprehension, at meron din po tayo tinatawag na unattended sa kung saan. At the time of apprehension, wala pong lisensya o wala pong driver na andyan po to attend to the illegally parked vehicle. And aside from that, kadalasan din po sa mga may-issue natin ng mga violation ticket, itong mga tinatawag po natin improper dress code. Lalo na po sa mga kababayan natin na nagmamotor, yung pagsuot po ng tamang footwear pag tayo po ay nagmamotor, and napaka-importante po yung safety natin, no? Yung sa pagsuot po ng tamang helmet. Dahil nakasanayan din po ng ating mga kababayan, mostly basta makapag-helmet po tayo, pwede na po yan. Meron po tayo mga tinatawag na motorized or proper motorcycle helmet. So, these are just a few, no? A few of the violations na kadalasan na na-encounter po natin sa ating mga lansangan. At natagdag ko na rin po, meron din po mga violations, usually yung mga DTS or tinatawag po natin disregarding traffic sign sa kung saan. Tulad po ng mga no-loading, unloading zones, no waiting, yung mga pag-aarang po. Ito po, ang ating mga elderly. Ma'am sir, magpapaalam ako, ito pinaka-dashcam natin. Magre-record po yan. At i-upload ko sa akin YouTube channel ko. Okay lang po. Thank you. Kami naman po sa enforcement level, that's just about issuing you a violation ticket. It's more of bringing order sa ating mga kalsada. So, ito po ang aming payo sa ating mga motorista, especially in the Christmas rush, is
In 200 meters, exit the roundabout onto EDSA extension. po personally ang traffic. So, ang isang payo po natin ito, hataan po natin kaunti ang ating pasensya dahil unang-una ang gusto natin mag-iwasan dito ay yung pag-init ng ulo which will result to trigger. And aside from that, isang friendly advice na rin po sa ating mga motorista, try as much as possible na umalis po tayo na mas maaga sa ating mga bahay. In 90 meters, exit the roundabout. Kung po hindi po tayo nagmamadali at magkaroon po ng problems when it comes to travel times ng ating mga kababayan. And also, ikusan po namin, alam naman natin, Christmas family, Selwag Channel, ang Christmas party, pero let's celebrate responsibly. Kung hindi pa natin kakayanin ng pareho, Continue on EDSA extension, 3 kilometers. Right, other than ito ang alcohol. Wala. Pero maraming salamat po sa inyong oras, MMD Special Operations Group Site. Sayang, no? Marami pa naman siyang gusto sa ngayon. Marami yan eh. Continue straight to this traffic light. Parang minsan nabibigla tayo na usually pagpawin tayo na ngayon sa traffic. Mula Manila hanggang Quezon City, Pagpapang area, halos ko ng oras ng yan. Ito na lang yung magsapa, yung may meeting lang ako eh. Office namin sa office lang, Timog area, wala pa 5 minutes, inaabot na kami ng 30 minutes work. And you know, yung siguro yung nagpo-contribute sa traffic, siguro yung mga hindi bonus na yung Christmas party, dahil na sa sabi ni Chief Cap, no? Marami, pero parang lahat na dadala ng parang, sa mag-carpooling na lang, di ba? Saka marami isa-shopping, kaya kailangan yung sabihin niya sa sakit sa kulay niya yung coach. Nakatulog sa sakit, ang kulong-kulong na yata. Totoo yan, yung mga, siguro yung mga tapang kinakamak na dala na nila. Tapos, nakakabagdag pa yung tama yung babae nila. Dahil sa buhay, maraming theater multiplicator, pero hindi nila yung mga kababayan natin na kung mag-set up tayo ng shopping mga pop-up stores natin, lagay. Pero inano rin nila, sa tayo, nakakabagdag nila ba? Kaya kami nagagaanan lagi dyan sa bandang Sampaloc. Eh, syempre, ayaw mo naman na masira yung kabuhayan nila. Pero nang sila sa kalsada, may kainan sila doon, may maliit na lamesa, doon sila nagluluto. So, nagkain ako doon. Pero, syempre, dapat din yung safety nila, yung safety ng mga dumadaan doon. Kasi, hindi sila magamit ang sidewalk, hindi nila magamit dahil sila sa kalsada maglalakad. Wala kang Kapag dito sa mga shopping mall, kaya yung mga sabi-sabi na yan, ang paradaan yung ibahala na, yung sila sa mga paradaan, no? Kasi sabi na wala ng parking, o sandali lang naman ako. Kaya yun, gusto ko rin paalaala, sinabi ni Gab kanina, no? Ni Chief Gab yun, no? Let's be considerate of others. Hindi naman yung convenience lang natin yung iaalala natin. Kasi marami rin nakapekto. Saka syempre, Pasko na nga. Speaking of Pasko, Continue straight to ating this traffic countdown light. ay 19 days na lang. Pasko na. Sobrang lapit na din. Lapit ko sa'yo. Dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo ulit kami bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis aksyon ng inyong pamahalaan mula ko sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center ako si aming Secretary Albert Parisi. At mga naman sa Presidential Communications Office, ako po, si Weng Hidalgo. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon. Always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always updated no noya. Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Sure, daw na ang pamili. Mark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas. Like us on Facebook at www.facebook.com/.
Nuestra Señora de la Paz de Buen Viaje and its summer popular waterfall, ang Hinugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady's peace and good voyage, brought in from Mexico in 1626, and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having two cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFW also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata at pagligo sa sikat na Hinugang Taktak, described playfully in the song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga, but you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, lanik, galamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Ang Pinoy culture, because our culture is cool. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kailan ang meron yan? Sa Sports Radio, mabubutas ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatuloy-tuloy pa, hindi na. Sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya, your institution is Philippine Sports Broadcasting 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagpapalipaulit at saan ang aming walang hukay ng paglilingkod. Lunes at Linggo sa Airwaves 1 or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports radio ko, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Philippine Standard Time, 1:03 ng hapon. Continue straight at the first traffic light, then in 1 kilometre, keep right. Isang
Magandang hapon sa inyong lahat ngayong araw ng Miyerkules, December 10, 2025. Welcome po sa Game On. Ako po si Dennis Naga. Pansamantala po muna tayong babalik sa Island Marinari. Samahan niyo po ako hanggang mamayang 2 p.m. Mario ang unang gold medal ng Pilipinas sa 33rd SEA Games ngayong araw, December 10, sa ginanap na Taekwondo Men's Freestyle Kumsay sa Thailand. Diba? Taekwondo. Si Justin Kobe Macario. Pag nakita mo, Alex, ako naman ang spelling ko. Taekwondo ako ng spelling. Ayun, Tom. Sabi na tayo mga kapamilya na kung sino talaga na ilagay, mga nakapila kaya lang, siyempre medyo limitado yung oras, hindi natin napagbigyan lahat, pero commitment natin sa kanila, yung mga pwede nilang tawag dito, tawag sa mga susunod na araw. I'm sure kung susunod na sa pamilya event natin, love day natin, sigurado magpapiservisyo ang panaryan. Sana maging maganda tayo. Para magkaroon ng dalawang pag-table sa table. Kasi marami talaga partner. Bukod sa mga magpagupit at manicure, pedicure. Oo naman, siyempre. Dapat siyempre. Well, outside activities. Ay, I like that. Oo, yun talaga niya. Siguro yung klase ng vaccine. Ang ating kung makukuha kapag maalam tayo sa maraming bagay, lalo na sa bataang sa learning. So, ako po pag-uusapan ngayon, ay isa bagay na pwede na hindi talaga hindi ka makailangan. Hindi po isang sila na artista, hindi po ang kung nagsalta ng kaso dapat sa sarili ko yung kapatid ng kaso ng qualified na. So, ang sabi na nayanig, wow, nagulabog ang showbiz world. Kasi talaga, idalas naman yung mga tao, buhay ng artista, ay naman po nila na nakakita ng isa, nakakatid. Tapos bigla pupulang nga sa unang sumorning ng mga kapamilya natin. So, yung balita nyo, napunta ng korte. At unang mga araw, partner na may share sa ito ng Then keep Oo, fighting for what was really DSA. DSA. Oo, pero tanong ko sa ating korte, ano po ba ang qualified state? Kasi I think mga na sinampanyang reklamo, at ano po kaupahan niya? Kasi meron po bang kaibahan niya na doon? Pero partner, no? Besides ang test. Lock mo na yun. Lumipat na naman na isang hospital. Pinagsigawan na. Pero ito po, qualified service test. Sa test mo na partner, yung test na sabihin ito'y simpleng pagnanakaw. Ano ba yung sabihin ng pagnanakaw? Sa ibang lugar, ang tawag na rin pag-sumit. O pagnanakaw. Sabihin ito, pag meron ng isang taong kinuha na bagay, na kalikuhanin, o mabulit sa partner, personal property, na hindi pinagpaalam sa may-ari niya, at ang intention pala ng partner ay para makinabang dito. Yes, to gain partner, intent to gain. Yun. Kahit hindi mangyari na actual na nakinabang siya, pero yung intention pala, kasi ang hawak ko pahulilagan. Oo. So, ang sinasabi ng batas niya, regarding in partner, ay intent to gain. Yung sabihin, intention lamang. Pwede na yun, hindi kailangan na kumita muna. O makinabang siya. So, In 300 meters, keep right of way. ngayon, Then in for 100 test. Ngayon, meters, keep right naging of way. qualified test. Sabi partner, tumataas yung advance ng pagnanakaw kapag merong qualified sabihin mas mataas na pagkakataon o In 100 meters, partner keep right of sabi way. wala kong grave abuse of confidence o yung mga abusong pagtiwala ng tao. So, ang pinaka-importante dito partner kasi mayroon ito nasa In 60 meters, keep right at the 4.3 DSA towards MANIFA. may mga minor provisions doon na kapag halimbawa ang isang tao magnakaw sa panahon ng kalamidad, baseball, bagyo, kahit simple pagnanakaw yun, magiging qualified test yun. Okay? Kahit sa sitwasyon na mayroon ng kalamidad, pagnanakaw
faculty katulad ng kotse, etc. Also, yung sa kotse, mag-focus pa ng art na lawyer. So, ang pinaka-importante dito, madalas na nagagamit, at ito partner, yung circumstansya o yung pagkakataon na sa tingin ko ay gagamitin sa pagkakasa ng qualified test na sinampangan ng isang sikat na artista sa ngayon ay yung pang-abuso o yung pakikinabang o yung pagkuha niya dito kasi mukhang malaking halaga sinasabi. Pagkuha ng malaking halaga nito sa pamamagitan ng pang-aabuso doon sa pagtitiwala ng tao. Yan ang sarili niya, kapatid. Sarili kapatid. Si Marker, ang sinasabi, although hindi naman na, siyempre Marker, legal process yan, hindi naman pwede i-declare lahat. So, bits and pieces, ang nalaman natin doon ay tungkol po sa negosyo o mga negosyo na dahil sa pagtitiwala sa kanya ng biktima ay binigyan siya ng access doon sa perahan. Pagmamanage ng pera at imbis na gamitin para sa negosyo, para matalago ang negosyo, eh mukhang nagamit sa pangsariling pangangailangan o need or benefit for that matter or want, tama ka. So, yun ang nangyari. Kaya dito po papasok partner yung issue na qualified theft. Kasi hindi lang simple pagnanakaw, ang importante kasi dito partner ay yung nakagawa siya ng krimen dahil sa relasyon niya yung sa tao. Okay, kaya siya mas mataas. Mas mataas. Ilang degree ayaw dito sa Degrees partner. Kumbaga kung nasa hanggang tayo, dalawang talon. Dalawang talon partner. Ang simple theft kasi partner, yan parusa niya. ang parusa nito, nakalagay yan sa Article 309 ng Revised Penal Code, depende sa amount partner. Ang minimum niyan, kapag hindi tumaas o mas mababa sa 500, ang parusa niyang partner ay maaaring pagkakakulong ng isang araw hanggang isang buwan. Tawag dyan arresto minor. Sa simple theft ito partner, na syempre kapag tumaas ito, 2 degrees higher ito. Sa simple theft partner, ang lumalabas na mataas na antas ng kulong. Okay. Yan po, more like kapag ang nakuhang pera, ang naumit o nanakaw ay 2 million pesos o pataas, ang penalty dyan ay 6 to 12 years na pagkakakulong. At syempre merong civil damages siya, damage termination pa rin. Of course yan, pag qualified theft yan, 2 degrees higher yan. So pwede pumasok yan na reclusion perpetuum ang sinasabi. Tapos po yung ilang taong pagkakapit. Yan, mula 30 hanggang 40 years siya. Otherwise, partner, kapag lumagpas ng 2 million, yung nanakaw at qualified theft, ang kaso, medyo mabigat-bigat na asunto yan, kasi pwede pumasok yung partner dun nga sa reclusion perpetua 13-40 years at isang importante na rito partner, kailangan natin sabihin na walang yan. Kapag pumasok, non-bailable ka, ibig sabihin nun, kapag may nakita na reasonable certainty o conviction o sa preliminary investigation partner, Doon pa lang yata sila eh. yan nasa ngayon, nasa prosecutor's office ang pagkakalam natin, so kapag nagkaroon na ng resolusyon, ang sinasabi doon na mayroong probable cause at may passagiate na may reasonable certainty of conviction o legal course, sabi natin na maaaring yung respondent ang gumawa ng krimen na yun, may issuean niya ng korte, ng warrant of arrest, at yun ang kasama doon, pag na-arresto, at kung more than 2 million pesos ang involved na pera dito, ay kulong ito at walang fianza. Bigat nung and I think I read in some articles that it's not just for an attorney, we're talking about hundreds of millions of pesos. Palagay ko rin, partner. Palagay ko Kasi rin. ako kasi ang tanong nila, pinapakulong mo, sarili mo kapatid, wala ka na bang awa? Ako sa sarili ko, and then just, ito po yung aking umisan lang, mga kapamilya, kung ilang milyon lang yan, at marami ka namang pera, baka panalagpasin mo pa, pagbibigyan mo pa o sige, usap na lang tayo ng paraan, may balik mo ang pera. Kasi yung mahalaga doon is mabalik naman talaga ang pera. So, ikukulong mo, mas lalo hindi mababalik ang pera mo. Pero
yun nga, nung nalaman na nabasa ko kay Michael, 100 million. Dami S. Kasi gusto ko yun. At ikaw nga partner, totoo yung partner at kumbaga tama siya sabi mo dahil sa ganun na halaga, no? Kumbaga maapekto ka na ng gusto talaga sa buhayan. Sa buhayan partner, tama ka, hindi lang ito issue ng bariya-bariya. Kasi partner, alam naman natin partner, no? Dito sabi sa Pilipinas na syempre mahalagang bahagi ng kultura natin yung pagmamahal sa pamilya. Pagmamahal sa kapatid. Grabe Diba? tayo. So, I'm sure nung unang may yung mga tao na nakarinig o nakabasa niyan, sigurado may backlash doon sa biktima. Sabi, ikaw naman, so I'm sure nababash din siya dyan. Sabi, ikaw naman, sarili mong kapatid, pinakulong mo o gusto mong ipakulong, gusto mong idemanda. Pero yung partner, tama yung punto mo na hindi lang kasi ito simpleng issue na pagnanakaw, hindi ibang tao ang pinagnakawan, o yung Masakit yan. Siyempre yan. Masakit yan. Sa ulo yan. Yes. Saka yun nga, may pangamba na dito doon sa financial, siyempre, yung financial stability ng tao na, siyempre partner, hindi naman niya winalis lamang. Hindi naman yung pinipagyan sa ulo. Oo, diba? How we wish partner, no? Hirapan niya. Nakita natin naman yung pagpuntan. Yung kumbaga, yung work ethics, diba? Biktima talagang sigurado tayo na pinaghirapan. Kaya, hindi lang ito issue ng pera. Talagang, yun, more than the issue ng pera, syempre yung tiwala partner. Yun ang mga lagay elemento sa qualified trust na kinama-establish, diba? Yung relasyon niya. So, labas lang ako ng constitution dito po magkapatid. Paano po kung for example, hindi sila magkarelasyon, pero empleyado mo siya. So, that's qualified trust. So, for example, ang empleyado inakawan ng boss niya, that falls under the same case. Pwede pa rin partner. Qualified Pwede pa rin. Qualified test pa rin. Kasi, again, ang isang rito partner na yung trust and confidence na binigay na boss o ng ako. Kung dahil sa trust and confidence na yun, ay nagkaroon yung gumawa, yung responsible na nagkaroon siya ng access sa pera o kung ano man na may mahalagang bagay at kinuha niya ito nang walang maalam, papasok pa rin partner at qualified test dahil napasa kanya o nakuha niya yung pera o bagay, mahalagang bagay o property na yun dahil sa pagtitiwala niya. Yun. So, pwedeng sa mag-anak, pwedeng magkatrabaho kayo, o paano po kung hindi naman po yun? Magkakilala lang kayo, magkaibigan kayo, pwede pa rin po mag-element kayo to file ang highest degree ng theft. Kung magkaibigan partner, at sangayon doon sa nangyari, hindi makukuha o hindi mananahan yung, let's say, bagay o pera na yun, valuable na yun, kung hindi dahil sa pagtitiwala ng tao na yun, pwede pumasok pa rin sa qualified test. Pero halimbawa partner, marami, halimbawa tayo, kahit magkaibigan tayo, nakita ko lang na partner life na. Pag nakatalikod itong si partner life, ako voting ko no, di ba? So, pwede pumasok yung partner na simpleng pagnanakaw lang yun. Yes. Kasi una, hindi mo naman pinahirap sa akin. Nakita ko lang pinagkakalasan ko. Basta simpleng pagnanakaw ito partner, una, hindi sa akin ito. Yun. Pangalawa, kung hindi mo naman pinahirap sa akin. Nakita ko lang tumalikod ka lang, kinuha ko. So, dahil nakita ko, gagamitin ko pagpatapos ko baka pwede pagpiyasa ko. Nandun yung intent to gain. Partner. Kasi partner life na to. Di ba 23 ang presyo nila dahil sila. So, kung hindi po siya yan mga kapatid. Yun. Yun, simple test yung partner. Simpleng pagnanakaw. Pero kung for example, ako hindi na bahawak ko yung cellphone ko, hindi ako na kung lang pero katiwala ko at ikaw ay pinabunto mo ang tiwala. Yun, pwede pumasok ng qualified test. Dahil hindi matapos sa akin, regardless partner, kung sa presyo kasi nga, remember, ang penalty o yung parusa dito depende sa halaga. So, kahit sabihin natin na hindi ganun kalaking halaga, meron pa rin corresponding na penalty at usually kulong talaga yan. Baka
bayan yan, I think it falls under plunder and anti-practice, practices. Hindi sa qualified test papasok. Pero, Ang dami ka. tama. Ibang classic, ibang level na pagnanakaw pag nasagot yan. Sobra naman kayo. Hindi nyo talaga pera. Yung pinagkakatiwala namin sa inyo yan, may ginalagay nyo sa mga proyekto na papakinabangan ng lahat. Ang ang kadalasan na sabi sa partner, yung paglabas doon sa anti-graft and corrupt practices na. Ngayon, kapag ang inulitan lamang o ang ninakaw ng isang government employee o public official ay mula 50 million pataas, papasok sa plunder yun. Oo, At tama, plunder, tama. non-bailable yun. Sabihin, may warrant of arrest. Andarambong. Andarambong. Oo, naku, pabigat yung mga ganyan na kapamilya. At inuusan pa nga din ng mga iba doon pang mga issue regarding dyan sa ito mga nakaraang buwan. Ako, yun na nga pala, 15 days na lang, Pasko na. Ano na, may makukulong ba bago ang Pasko? Balita ko, may mga inangako eh. Tago natin sa pangalan, Ferdinand Marcos Jr., ang ating Pangulo. Nangako siya na Pamilyar ng konti. medyo familiar na rin siya. Parang yung pinakamataas sa pinuro natin ang bansang pangako siya. Na before the year end, meron siyang makukulong bago Pasko. May mga nakakulong na ngayon, partner. Kaya lang sabi nila parang iba yata papasok ang big fish. Hindi, mga dilis lang sila partner. We want the big fish. Ayaw po namin yung mga alipores lang. Gusto po namin yung talagang may utang, tulong na kinabang ng bilyong-bilyong trilyon, sabi nila, yung pagsasamasamahin mo ang mga nakuyumbad po nila sa ating pabandang bayan. Naku! At pero pang ang issue ngayon, yung, hindi ko lang kung napabalita mo pa ito, yung nagnakaw, ay hindi naman nagnakaw, sorry, let me rephrase. Yung ilang milyon yun ng tissue paper. Tissue paper? Oo. Nabalit sa May ganun, parang Hindi ako pinipigay ng updated. quotation on audit kasi may isa pong ahensya ng gobyerno, I need to double check ang napag-alaman na gumastos ko ng bilyong-milyong piso. Para sa Halaga tissue ng paper. tissue paper, oo. Does that fall under offenses like this, using the, alam niyo, taxpayers' money for, alam naman natin na mga hindi naman talaga doon napunta yan, hindi naman sa tissue paper napunta talaga ang pera, but yung mga ganyan, kapag napatunaya, would fall under plunder and Pwede ka or partner. Violation ng anti-graft and corrupt practices. oo. Yung sinecomment dito, oo nga, dilis nga lang sila. See, diba, baka mas malit pa sa dilis yan. Kailangan natin yung mga Will Shark, ganun, ang mga pakulo. Anong naisip nito? Ba't nagpagitna Oo, kaya? yan, mga tricky-tricky na mga Ano ba naman ito? But anyway, tayo po mga kapamilya, kung kayo po may mga katanungan sa atin kung pinag-uusapan. Nagpagitna talaga eh. At ano ba ba sinasabi ng batas? Pwede po kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating driver number 0919-278-3000. Kung kayo po ay may mga karagdagan naman pong katanungan na ba sa ating topic, pwede rin po yan. Abangan po namin ng mga mensahe. Huwag po kayo bibitiyo. Sorry, binabot siya talaga. Huwag mo na kayo bibitiyo sa Austara 124. Bibigyan po na kami sa inyong mga paalala. Magpabalik ang Hello Attorney. Hello, attorney. Sa DCMM. Basta AM, DCMM. Yolo Pascual po, sa upo at higa, may Flemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Flemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Flemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Flemex. Easy. Pitex Liquid the generic name of Flemex 40. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, hindi lang po. Maluwag ang paghinga sa Flemex 40. Basta lagundi, Flemex. Ang Flemex 40 Liquid capsule ay mabibili sa pangunahing usita o drugstore na malapit sa inyo. DCMM. Numero 1 sa aksyon. Kapag alas 2 na, oras na ng pagtulong ang kaagapay ng bawat pamilya. Kung kapos kayo sa budget at hindi makapagpakonsulta, nandito po si Doc Jenny. Aksyon ngayon na! Amin pong pupuntahan po on Wednesday morning po. Hello, narinig po ba yun? Pupuntahan na daw kayo. Kasama sila. Sino nga po? Lunes hanggang Biyernes sa DCMM Radio ng Full Stage Renta at DCMM Teleradyo.
namin ang pamasahe mo. Makakatanggap ka pa ng regalo mula sa DCMM Radio Patrol, Estrella at DCMM Teleradyo. Kaya abang-abang na, baka ikaw na ang makasakay sa Jeep DCMM. Basta AM, DCMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel de Rufano at Liza Aquino sa Hello, Attorney! Nagbabalik po ang attorney ako pa rin po. Liza Aquino mo nakakasama hanggang alas 2 ang hapon kasama po si Attorney Jojo Tamiano. Bago po tayo, sumagot sa inyo sa iyo kung mga katanungang legal. Pero nag-message dito SSS, ayun ang Social Security System. Ang tinitingin ko ngayon ng COA dahil sa issue nga po ng mak na tissue paper na kanilang binili. Dapat pagpunta kami ng mga SSS offices, tinatagan na kami ng white carpet. Sabi nga ni Atty. Jojo, dapat tinatagan na kami ng tissue paper kasi sobrang dami po yan. Ano ba yan? Bakit mo kailangan yan? Alamin sa pag-iimbestiga ng COA. But anyway, sa ngayon, Drop-off lang po. ano tayo sa ilang mga balita nga dito ang ating mga radyo patrol. Chinese national na sponsor umano ng meat product kinonfirm sa pagsisinungaling sa pagbilis ng Secretary of Agriculture. Narito ang balitang kumpirmado sigurado matid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert. Pinapuntos sa mga senador ang Chinese national o expando ng karne, fish balls at mga produktong pangkabog sa abutan sa pagsisinungaling at pagkakilito ng kabagot sa tanungan. Ang mga senador kita ng pagbiligyan sa nagsumitin at agricultural board hingin naman sa isirang magningan. Naghan si Senator Kiko Pangilinan at chairman ng komite at si Senator Rafi Tulfo sa Chinese national na si Xi Xiaohun. Isa siya sa mga Chinese businessmen na tinukoy ni Pangilinan na desi ng warehouse gabay na sa Swasang Pangit na karne at iba pang food products at dito December 5 ay na-arresto ng Intelligence Division ng Bureau of Immigration dahil naman nagtangkad lumabas ng bansa para takasan ang kasong pagsigat. Hindi naniniwala mga senador na sa dinaya ni Xi na mayroon itong contact sa Bureau of Customs at puro Chinese businessman lang ang kanyang kausap dahil hindi raw lulusot ang kontrabando nito kung walang kausapa. Pinita ni Senator Tulfo, magkakaroon pa ni Xi ng interpreter dahil alam niyang marunong magtagalog. Nagtatagalan ito sa pagdinegosyo sa Pilipinas at nagtagalog din ito ng arrestuhin ng immigration official sa Nahiya. Ditini na ng immigration si Xi kaya pero ipinakulong ng Senado. Ayan, so maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na issue. Paalam po. Maaari naman ito maging testigo, hindi naman sa mga nakikipagpun sa bahan sa Bureau of Customs. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DCMM. Maraming salamat sa Robert Mano. Samantala, Malacanang, ibinibenta ang desisyon ni Paulino Marcos Jr. na hindi pa sertifikahang urgent ang itinulong na 4 na proyekto. Walang exit dito? Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang. Hindi, doon. Ni Radyo Patrol, Christian Torres. Christian. Dahil sa nilinaw ng Malacanang na naaayon sa Komisyon ng Saligang Batas ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing prioritas ang itinulong na 4 na priorities at Hindi, exit ako doon, wala? sa first meeting sinabi ni Balas First Officer at Hindi, exit nga ako doon. Pwede yung exit doon? pagpapatay ng konstitusyon. Dito nga, di. Pag-certify bilang urgent sa paano batas ang Pangulo kung may public calamity o emergency. Kulihan niya makasira. Ay, ito. Dahil lamang sa incentive pag-certify bilang urgent sa mga panukalang batas. Alis kay Jose Castro, bilang Pangulo na gawin priority nila ang mga panukala para unahin niya at ang pag-aralan mabuti para may punta agad. Sa bilang hindi kukulit ng Pangulo, ang sila priority bills ang Anti-Dynamic Bill, Independent People's Commission Act, Baliktad pala dito ang kalsada. Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o Cadena Act. Tungkol ito ng Malacanang matapos malismaya ang ilang kongresista sa hindi pag-certify bilang urgent ng Pangulo sa mga panukalang batas